Ayan, yung iba naman po, sabihin na naman po nila, yung pa rin yung kulay ng aming unan, yung aming kumot, yung aming mga bedsheet. Siyempre po, hindi na namin ipapakita sa inyo kung nagpapalit po kami ng punda. Hi guys, ayan, may dala kaming walis. May dala akong walis at may dala po akong basahan. Mayroon na naman kaming gagawin kasi dito ni Daddy D. Nandito po kami sa aming apartment. Ililipat ko po yung camera. Ayan. Alam nyo na po siguro kung ano na naman ang gagawin namin. Kami po ay lilipat na naman. Pero, hindi naman po dito sa ibang apartment. Dito lang rin po sa same building, same apartment. Pero po, iba po ang ang room. Ayan, buksan ni Daddy D ang mga breaker. Yan po ang aming ilaw. Ayan! Same din po yung itsura na to. Oh, same din po yan. Nandyan din po yung window. Oh, may bed ito na pahiram. May isang bed na pahiram. Oh, may bed kasi dito. Kasi umalis, na bakante kasi yung area po na to. Pero same lang rin naman to. Mas marami lang dito mga saksakan. Maraming saksakan. Same lang rin po itong laki. Ayan. Liit pala. O kasi tingnan nyo. Ay! Wait lang. Ay, eto na siguro yung bigay ng may-ari. May chocolate. Thank you so much. Iniwan. Iniwanan yung chocolate. Ayan. Ibabigay po yung may-ari ng yung landlady namin ng Christmas. Pa-Christmas pa po yan. Ayan. In-inspect na ni Daddy D ang aming mga faucet. Yung CR. Okay naman, Dad? Yung bidet. Okay? Ayan. Importante. Okay ang CR namin. Ayan. Oh, inaayos ni Daddy D. Chine-check. Chine-check. Ayan. Eto, alisin natin, Dad, no? Ayoko yung may sticker. Gusto ko maliwanag, eh. Yan, o. Nilagyan kasi ng bata ng sticker yan ang nakaraan. Estudyante po kasi ang nakatira dito last SEM. Tapos umalis nung last SEM. Ay! Kayang punitin? O, vinyl lang naman yan, eh. Mamaya po, ituturo namin sa inyo kung bakit po kami ulit lilipat dito sa kabilang room. Papakita po namin sa inyo yung rason kung bakit kami palipat-lipat. Ayan. Lipat kwarto lang po kasi kami. Lipat kwarto. Same building. Ayan. Okay. Go. Linisin muna namin. Wawalisan lang. Nilinisan pala nila. Nilinisan po nila. Nagdala pa kami ng malinggit na malinis na nilinisan nila. O, yung ating kwarto, ang kailangan nating linisan pag alis natin. Yan. Wawalisan lang po ni Daddy D. Wala po kaming cameraman kasi. Si Ote po ay hindi namin isinama at gagaling lang po sa trangkaso. May mga ali-alikabok pa din, Dad. Ayan. Habang naglilinis dyan si Daddy D, explain ko na po sa inyo kung bakit kami dapat lumipat. Ipakita ko na po yung kabilang unit namin. Ito na po yung magiging harapan namin ngayon. Yan po yung office ng Yakult. Lapit lang po sa amin. Ito lang po yung area. Ayan. Dito lang po kami. Para makita nyo po kung gaano lang kalapit. Liliko lang po. Iikot lang po kami sa kabila. And eto lang po yung sa amin. Same area lang rin po kami. Ito lang po yung sa amin. Ayan, i-explain ko po sa inyo kung bakit. Ayan po, kung nakikita po ninyo yung mga minamahal naming mga puno, na kung bakit yun yung rason ng kung pinili namin tong area ay pinagpuputol na po. Wala na. So, sobrang init na po ng area dito sa side na to. Sobrang init na po talaga. Tapos yan na po yung lumabas yung napakadaming mga basurs. Yan po pala yung view namin dito. So syempre medyo
Hindi na po maganda. Sobrang lamig po kasi dati ng mga puno. Ngayon medyo mainit na po. And yung reason po ng may-ari kung bakit pinaputol na po yan, base na rin po sa mga kwento-kwentuhan dito, ay magpapakonstruct na po dyan. I-utilize na po nila yung lote. Siyempre sayang naman po kasi ang laki ng lote nila. I-utilize na po nila. So ibig sabihin, magko-construction po dito sa tabi namin. Kung nandito kami, sobrang magiging maingay po talaga. Baka hindi kami makapag-concentrate pag nandito kami. Magiging maingay itong area na to. Kaya since nabakante naman yung kabila, sinabi sa amin ng landlady na kung gusto namin lumipat kasi nga yun talaga yung problem. So doon lang sa kabila, walang init doon ng araw, hindi kami makakapagsampay. Hindi naman kami naglalaba talaga dito kaya sabi ko okay lang. Hindi naman kami naglalaba dito, paminsan-minsan lang po pag kailangan ko maglaba ng uniform na na t-shirt, saka kung ano-anong bagay, tuwalya, yan sinasampay namin pag naliligo kami. Yun lang naman yun. Pero dito naman po, doon naman po sa kabila, walang araw, pero hindi naman siya magiging maingay kasi mas sa kabila po siyang side. And mas presko po doon. Yun naman yung isang magandang bagay. Mas presko po talaga doon. Ayan, actually po wala naman kami masyadong liligpitin ni Daddy D. Hahakot-hakutin lang namin yung mga gamit kasi kukunti lang naman yung mga gamit namin dito. Hindi na nga namin, naka-ready na nga yung mga namin, nakalabas na yan. Hindi na namin binalik nung nag-set up kami sa ni Otep. Tapos naka-ready na po, naka-set up naman. Wala namang ibang masyadong ligpitin at konti lang naman din yung mga gamit namin dito sa aming boarding house o sa aming mini apartment. Ayan, buhat-buhat lang po, ayos-ayos lang ng mga gamit. Na medyo, naman, konting-konti lang naman, kaya madali lang rin iligpit. Puti na lang namin to ng isahan ni Daddy D. Yung mga damit ko naman ay nakahanger naman to. Kaya ganyanin lang natin. Bibit-bitin na lang rin ang buo para mailagay doon sa kabila. Ayan. Ang marami lang naman dito yung mga gamit-gamit ko po sa school. Yun lang naman yung medyo madami. Dapat unahin lang namin itong hangeran. Unahin na namin yung hangeran para mailagay na po. Baka this summer kasi mag-start sila ng construction po, medyo mahihirapan kami pag maingay. Kasi syempre, hindi naman maiwasan yun. Magreklamo tayo kapag maingay po yung construction, di po ba? Ayan, yung iba naman po, sabihin na naman po nila, yung pa rin yung kulay ng aming unan, yung aming kumot, yung aming mga bedsheet. Siyempre po, hindi na namin ipapakita sa inyo kung nagpapalit po kami ng punda. Alam naman po, mag-upload pa ako, pagpapalit ng punda ng aming unan. At saka magpapalit ng kumot, paglalaban ng kumot at bedsheet. Siyempre po, hindi ko na po yung sasabihin sa inyo. Ganun lang rin po. Kasi yun yung na-assign na kulay dito. Saka ang dami-dami ko pong punda na ganyan ang itsura. Ay, ganyan din po talaga yung kulay. Saka yun yung naka-assign dito sa bahay. Sa apartment. Ay talaga, minsan lahat po talaga kasi napapansin. Natatawa na lang rin po talaga kami. Sabi, yun at yun daw yung aking kumot dito. Siyempre po, inuwi namin to every Friday. Kasi Saturday yung aming labahan. Empty yan dito pagdating ng Saturday. Tapos, ay ng Friday. Tapos, sandalin ulit namin pabalik. Siyempre, yan ulit. Dito ba? Kahit itong aming mga sapi ng na to. Oh, yung aming mga unan. Ganyan talaga yung kulay niyan. Yan po yung naka-assign dito. Si Otep malikot yan dito kapag kaya lumalapat na lumalapat sa semento minsan yung mga unan dahil si Otep ay malikot. Ayan, niligpit-ligpit lang po kami. May karton nga ako dito sa printer, hindi na namin inuuwi sa boarding house. Hindi ko na rin yan ilalagay din para buhatin pa. Bubuhatin na lang yan ni Daddy, hindi pa ganun. Ilipat lang sa likod para at least hindi na kami mahirapan. Hindi na namin yan kakalas-kalasin pa, tapos ilalagay na naman sa box.
or kung saan-saan. Kasi may hirapan na naman kaming mag-unload. Lalagay na lang namin, ibuhatin na lang namin ng isang ganun. Para at least safe naman kami sa ingay. Sa susunod na mga araw. Kasi sila magtatayo na ng siguro building din. Or kasi medyo commercialized po yung kabilang side. Commercial area. Or baka apartment din, or bahay na nila. Hindi natin po sure. Yan, ligpit-ligpit lang po tayo. Ng konti. Konti lang naman kasi sobrang konti lang rin naman po yung aming gamit. Hindi naman marami yung gamit namin dito sa apartment. Kasi yung yung talagang pang araw-araw lang namin na ginagamit dito. Hindi naman po kami nagdadala dito ng sobrang daming gamit. Ayan. Nagwalis-walis lang po ako ng konti. Pawis na po ako. Sobrang bilis ang mga pangyayari. Maraming kalat lang po dito ay buhok ko. Comment down po kung ano bang pwedeng tip. Bigyan nyo naman ako ng tip para sa hair fall. O dahil nga siguro nagkakaedad na ako, kaya nag-hair fall na, sabi ni Ote, pag nag-age na lang, nalulagas na yung buhok. Is that true? Totoo po ba? Totoo po ba ang verdict ng aking anak, ng aming anak? Na nalalagas na yung buhok ko kasi kakaedad na ako. Parang hindi ko yata matanggap yun. Parang hindi ko kayang tanggapin. Sabi niya, old age na yan, ma'am. Ha? Old age? Old age agad? Parang ang bata ko pa para sabihan ng old age. Parang medyo na-hurt ako doon. Ang dami ko na pong na testing na mga shampoo. Pero talagang nalalagas yung hair ko. Kaya daming kalat-kalat ng mga buhok po. Yan ang madalas na kalat. Kahit dun sa amin, sa bukid. Buhok! Ang number 1 na kalat. Buhok. Talagang nagkakalat po ako ng buhok. Okay na ba, Dad? Ayan. Okay na daw si Daddy D. Anong unahin mo? Siyempre yung carpet. Yung carpet muna. Walisan ko muna, Dad. Bubok ko lang naman. Kinukwento ko nga sa kanila, guys. Nandito si Daddy D. Pag nagre-reklamo ako sa hair fall ko, sabi ni Ote, old age daw. Sabi ko parang hindi ko matanggap. Kaya sabi ni Ote, old age daw yung reason. Old age na! Ewan ko si Daddy, hindi ko kaya niyang tanggapin yun. Basta ako hindi. Comment down po sa mga tips para sa hair fall. Para iwas kalat. At iwas masabihan ng old age ng anak. Ayan, ililipat po muna namin to. May alikabok yung ilalim ng aming carpet. Kasi, maalikabok din talaga po dito, sa totoo lang. Pag nagbubukas kami ng bintana, maalikabok siya. Pati mga electric fan namin, medyo maalikabok. Every week din ako naglilinis. Kapag vacant ko. Pero ganun pa rin. Madami pa rin hingala agad ako. Ilipat po muna namin sa kabila. Yan. Bit-bit-bit-bit po tayo ng kung ano-ano.
Ayan, konti na lang po ang hahakotin dito ni Daddy D. Mag-arrange na po ako dun sa kabila. Lipat naman po tayo dito. Dito naman po tayo sa kabilang area. Dapat ma-arrange na natin ito ng maayos. Konti lang naman ang mga gamit namin. I-move ko lang siguro. Hindi ko alam kung ano ang i-move. Siguro iusod ko to. Siguro talaga. Iusod ko na talaga. Hindi lang siguro, iusod ko na talaga. Kung saan siya dati nakalagay. Sipag mo. Saan siya dati nakalagay. Iusod natin na. Si Daddy nila nga nakakamove. Marami tayong saksakan. Okay lang. Uy! Kailangan buhatin. Kasi parang hindi nagpantay yung paa niya. Ha? Hindi nagpantay yung paa. Kailangan buhatin siya. Yan. Sumak yan. Sumak yan. I-push ko? Oo. Yan. Hindi na siya nag-push. Nakabara doon sa ilalim. Okay na yan? Yan. Nilagay ko na lang yung carpet. Siguro yung kutso namin, ano na lang yan, ititiklop ko na lang muna pag tutulog lang kami. Pag tutulog kami dito, saka namin ilalagay. Magka-carpet na lang kami. It's okay lang naman yung carpet. Carpet ni nanay ito. Iusin ko na to. Pwede namang hindi na muna ito ilagay. Isuot muna siguro namin sa ilalim. Ayan. Ay! Hindi pala siya kasya. Ganun lang. Ayan. Para dito na lang muna kami sa carpet. Ayan. Tapos marami pa akong pamalit na carpet doon sa amin. Next time, palitan ko na lang yung carpet namin. Tama. Tapos yung kama, itatago na lang muna. Yung masarap din magpahinga sa malambot na kama. Ilatag ko lang. Ilatag na lang. Hindi, tiklopin ko na lang to. Tago na lang muna. Ilabas na lang natin kung matutulog tayo. Okay. Dito na lang tayo pahinga. Yan. Pinagyan mo sana. Ha? Pinagyan mo sana. Okay lang siya. Di ba? Okay lang siya. Para dito na lang yung aming higa-higaan o ano-anuhan. Para at least hindi masyadong congested. Congested. Alam mo naman, laki-laki, congested. Kaya madami-dami. Tanggalin ko muna ulit. Yeah. Same na same din naman to ng size ng room namin sa kabila. Yan. Ay, yung saksakan namin. Tabunan niya ka dito. Pero meron naman dito saksakan. Ganon din naman yung saksakan namin sa kabila, naka-extension wire naman.
Ganun lang. Alin? Mabisa. Meron pa balance eh. Binabalan sila ni Daddy D. Oh, dadahan. Isa-isahin ko yan. Yung tagal tayo dito. Kaya nga, dadahan. Hindi mo basagin sana, Alisin. Tapos kung kailan ibinaba na sa kanabasan. Kung kailan nakababa na sa kanabasan. Ay, dapat sa may saksakan yan. Dapat sa may saksakan. So, dito siya. Dito ang saksakan. So, ang table namin, dito dapat. Dito po dapat. Hindi nyo pala nakikita. Ayan, oh. Oh. Hindi pala nila nakikita. Yan. Dito ko ilalagay yung pinto. Sa gilid na to. Uy! Sa gilid na to. Okay? Dito siya sa gilid na to. Tapos dito siya dad kasi nandini ang saksakan ng rice cooker and Focus mo muna ako eh. oo yan. Diba? Careful. Iba na ang malaking tao. Binubuhat lang ng isang gano'n. Wala nang aning-aning. Shoot na lang. O, di ba? Inano lang ito. Binitbit lang talaga. Kasi binitbit niya lang. Ayan. Kailangan dito ko sa may kabilang saksakan. Kasi dyan yung aming rice cooker. Dito na rin to. O diba? At least hindi na siya sa likod ng pinto. Yung mga shoes namin, yun na lang yung sa may malapit sa pinto. Hindi na sila magkakatabi. Yun pala yung difference niya po. Yung mga saksakan kasi doon, malapit sa may pinto. O, yung shoes natin, dyan na yung dad. At least hindi na sila magkakatabi ng shoes, no? O, kasi nga, doon sa kabila pala, yun ang difference. Yung saksakan kasi doon, malapit sa ano, sa ganyang part. O, dito yung area namin. Pero feeling ko mas malaki ito ng konti. Sa tingin nyo? Ako pa yung nagtanong talaga. Sabi naman yung iba, alam ko dyan kung alin ang mas malaki dyan. Pero parang mas malaki po ito ng konti. Hindi ko lang masyadong ano. Kasi yung bintana niya mas malaki po eh. Yan. Yan. Itong aming Japanese table. Gaya ng printer. Yan. Wait na. Diba? Ano lang dito pag nagtatapos sa buwan. Ha? Doon din naman sa kabila. Parehas lang. Parehas lang rin ang effect. Ito na ang aking mga lumang kagamitan. Yan. Dito naman yan sa sulok. Yan. Malapit na. Malapit na matapos. Matatapos na po. Matatapos na po. Siyempre, bago po kami umalis,
lilinisin din po namin yung kabilang linisin po namin yung kabilang unit para naman maayos din. Kasi syempre inalis na namin yun, may mga kalat-kalat din, mga yung floor. Linisin din po namin. Yan, lilinisan din po namin to. Meron pa palang naiwan yung aming mga pictures. Baka magulantang yung nilipat dito. Ah, sino yan? Sino yung mga na yan? So, diba? Parang feeling ko mas maaliwalas na konti. Tingnan nyo. Mas maluwag-luwag. Uy, ito, kasali to doon. Sali sa fossil ko to and yung susi. CR. Ang dami kong yung mga ganito ko. Hindi na yan. Iwan ko na. Mas maganda yung CR doon po kasi tiles. Dito hindi siya tiles. Tiles yung CR dito. Diba? Marami rin namang mga saksakan pero ito marami siyang saksakan pala na mababa, Dad. Yung dito, no? Ayan, o. Ayun, at saka yun. Ha? Ano na? Hoy, orasan natin. O, sige, kukunin natin muna. Ayan. Natapos ng linisan ni Daddy D. Patayin ang mga ilaw, Dad. Yung breaker pala. Patayin mo na lang rin yung breaker para at least safe. Patayin na yan lahat. Sige, papatay mo na. Wala na. Pinatay na ni Daddy D ang breaker. Ayan po, natapos na po namin ni Daddy D ang paglilipat. Natapos na rin po namin ang pag-aayos. Makita nyo naman po, ayan. Ayan si Daddy D. Nakalagay na po ulit doon ang aming salamin. At yan na po ang aming mga sapatusan. O, ipakita ko po ng pabaliktad. Ayan na po yung aming mga kagamitan. Yun pong box na yan ay hindi po namin pwedeng i-let go dahil baby pa po si Harabons niyan. Pamana po yan. Yan po ay vintage. Oh, baby pa si Harabons niyan. Oh, vintage po yan. Kaya hindi pwedeng itapon yan talaga. Ayan, oh, may katre-katre kami dyan. Yan lang muna ang gagamitin namin. Pag matutulog lang kami dito at saka namin gagamitin yung aming kutsyon. Ayan. Ayan po, oh. Na-realize po namin ni Daddy D na medyo mas mahaba po to ng konti. Hindi siya same size pala. Mas malaki pala yung area na to. Kasi, kung makikita nyo po, ayan, diretso po yan. Dati halos walang space. Kahit pa po, halimbawa lagyan ng table dyan, halos walang space. Malaki po yung space dito ngayon. Mas malaki siya ng konti. Wala nang space kasi doon dati. Ngayon, kung makikita nyo po, mas malaki talaga siya. Pagpasok mo, diretso natin eh. O, doon kasi pagpasok mo, diretso na doon. Doon yung table. Wala nang pwesto kasi doon. Dikitan na yan sila. Ngayon, may space pa dyan. So, malaki siya ng konti. At may katre pa dito. Pero, nakaano pa din. Kasi mas malaki rin yung CR po. Mas malaki rin yung area ng CR. Kaya sabi namin, mas malaki talaga siya. Kasi yung window niya lang, sinukat namin, mas malaki rin eh. So, mas malaki siya ng konti talaga. Kaya mas ali-aliwalas naman ng konti. Kahit studio type lang siya, ayan. Baka mga 1 taon pa kami dito. Pag grade 10 pa, hanggang grade 10 pa ni Otep. Ayan. Yan lang po. Yan lang po ang panibagong life update sa amin. Ang paglipat na naman po namin. Kasi baka makita nyo po, ba't iba na naman yung ayos ng pag nag-selfie-selfie ako, ba't iba na naman yung ayos ng aming kwarto. Yan po, at least pinaalam po namin talaga na lilipat kami. Pero dito lang naman, at least malapit lang. Kabilang kwarto lang. Bilang kwarto lang naman po. Isang building lang. Isang building lang rin naman. Ayan! Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel at patuloy po na nag-aabang sa aming mga live update. Kung mayroon naman po mga gusto kayong makita everyday, mga pictures po namin, kung ano-anong mga reels po, ay i-follow nyo po ang aking Facebook account, Josephine Guansing de Diyos. Pinalitan ko nga po pala yun ng Josephine, hindi na siya Jeng. Kasi kailangan po sa trabaho. Josephine mo kasi talaga ang kailangan para makita ako ng mga students na bago.
Kasi yun ang ina-add nila po sa mga GC namin. Hindi na rin po kasi ako gumawa ng panibagong Facebook account dahil napakahirap po talagang mag-maintain ng dala-dalawang Facebook account. Gumawa po ako pero hindi ko naman naaasikaso. Ito na rin yung main account ko ang ginagamit ko. Kasi nagmi-mix lang rin pala yung kanilang messages. O di ito na lang, isa na lang. Ayan po, maraming salamat po ulit and God bless po. Bye!